Alam ninyo hindi ko mawari kung anong klaseng ina ang kayang magdaos ng isang marangyang pagtitipon para sa unang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang manugang, habang ang mismong manugang na iyon ay buhay pa pala at naghihirap sa isang dampa kasama ang kanyang dalawang anak. Ang pinakamasaklap pa, ang sarili niyang anak na lalaki ay walang kaalam-alam sa buong katotohanan. Pakinggan ninyo kung paano nabunyag ang lahat sa mismong gabi ng huwad na pagluluksa. Tinitigan ni Dennis ang isang kulay abong garapon ng abo na nakapatong sa ibabaw ng makapal na mesang gawa sa mahogany. Ang silid ay binalot ng dilim tanging, ang paminsan-minsang sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana ang nagbibigay liwanag sa malamig na porselanang iyon. 1 taon na ang nakalipas. Eksaktong 365 araw mula nang matanggap niya ang balitang dumurog sa kanyang pagkatao. Ang garapong ito lamang ang iniabot sa kanya ng kanyang ina. Isang sisidla na di umano'y naglalaman ng mga labi ng kanyang asawang si Melissa pagkatapos ng isang kalunos-lunos na aksidente sa sasakyan na nagdulot ng malaking sunog. Dahan-dahang inabot ni Dennis ang garapon. Ang lamig ng porselana ay tila gumapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang puso hanggang sa halos hindi siya makahinga. Wala siyang nakitang bangkay. Wala siyang nahawakang malamig na kamay upang bigyan ng huling halik. Ang tanging naging saksi sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa at ng kanilang hindi pa naisisilang na panganay ay ang malupit na salita ng kanyang inang, si Doña Teresa. Isang pagpihit ng barandilya ng pinto ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Bumukas ito ng tahimik at iniluwa ang figura ng isang ginang na balot ng marangyang itim na bestida. Si Doña Teresa ay nakatayo roon taas noo, walang kahit anong bakas ng pagdadalamhati sa kanyang mukha na pinalamutian ng makapal na pampaganda at mamahaling mga perlas sa leeg. Tiningnan ng ginang ang kanyang anak mula ulo hanggang paa, napansin ang magulong buhok at ang gusot na polo nito. Ang mga mata ni Doña Teresa ay nagpakita ng inis sa halip na awa. Mariing pinagsabihan ng ginang si Dennis na ayusin ang sarili dahil naghihintay na ang napakaraming panauhin sa ibaba. Ipinaalala nito na ang gabing ito ay isang mahalagang pagtitipon para sa karangalan ng kanilang pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dennis. Hindi niya maintindihan kung paanong naging isang piging ang dapat sana ay isang tahimik na anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina at nagtanong kung bakit kailangang imbitahan ang buong alta sosyedad ng Manila para sa isang pribadong pagluluksa. Hindi natinag si Doña Teresa. Sa isang kalmadong boses na mas matalas pa sa patalim, ipinaliwanag ng ginang na ang gabing ito ay hindi lamang para alalahanin ang nakaraan, kundi para patunayan sa mundo ng negosyo na ang kanilang imperyo ay matatag at handang sumulong. Idinugtong nito na nasa ibaba si Joanna, ang anak ng pinakamalaking investor ng kanilang kumpanya, na buong giting na naghihintay upang samahan si Dennis sa pagharap sa mga bisita at sa mga mamamahayag. Ang bigat sa dibdib ni Dennis ay mabilis na napalitan ng umaapaw na galit. Napagtanto niya ang totoong layunin ng marangyang pagtitipon sa ibaba. Ang gabing ito ay hindi para kay Melissa. Ito ay isang detalyadong palabas na inorkestra ng kanyang ina upang ipakilala sa publiko ang susunod na babaeng nararapat sa paningin ng ginang na pumalit sa pwesto ng kanyang asawa. Ang alaala ni Melissa ay ginagamit lamang bilang isang kasangkapan upang magmukhang madrama at kaawa-awa ang pamilya. Bago tuluyang idirekta ang atensyon ng lahat sa napipintong pag-iisang dibdib ng dalawang maimpluwensyang angkan. Mabilis na tumayo si Dennis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot habang sinasabi sa kanyang ina na hindi siya isang tuta na susunod lamang sa bawat ihip ng hangin ng pansariling interes nito. Ipinamukha niya na ang garapong nasa mesa ay asawa niya at hindi niya kailanman dudumihan ang alaala nito para lamang sa ilang kontrata at pag-angat ng kanilang antas sa lipunan. Nag-igting ang panga ni Doña Teresa. Lumapit ang ginang ng ilang hakbang at nagbanta sa mababang tono.
Ipinaalala nito ang posisyon ni Dennis bilang nag-iisang tagapagmana, ang responsibilidad nito na dalhin ang pangalan ng kanilang angkan at ang utang na loob na dapat nitong bayaran sa pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat ng karangyaan sa buhay. Binalaan ng ginang ang anak na huwag sirain ang gabing ito at huwag ipahiya ang pamilya sa harap ni Joanna at ng buong media dahil kung hindi, titiyakin nitong mawawala ang lahat ng pinaghirapan nito. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon tinalikuran ni Doña Teresa ang anak at naglakad palabas ng silid, iniwan ang malinaw na utos na bumaba ito sa loob ng 5 minuto. Nang muling mag-isa sa silid, pinadaos-dos ni Dennis ang kanyang sarili sa gilid ng kama. Ang hangin sa loob ng malaking mansyon ay tila umiipit sa kanyang lalamunan. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kung paano minaliit ininsulto at tinuring na parang isang basahan si Melissa noong nabubuhay pa ito dahil lamang nagmula ang babae sa isang mahirap na probinsya. Si Melissa, na palaging nakangiti si Melissa na laging pilit na pinagkakasya ang sarili sa isang mundong labis siyang tinatanggihan. Tumayo si Dennis at lumapit sa malaking bintana na nakadungaw sa bulwagan sa labas. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang nagliliwanag na hardin. Ang mga sasakyang kumikinang sa kamahalan ay sunod-sunod na dumarating. Naririnig niya ang alingaw-ngaw na mga peking batian at mga plastik na papuri mula sa mga taong wala namang tunay na pakialam sa kalungkutan na namamalagi sa kanyang puso. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Joanna nakasuot ng makintab na itim na gown. Nakangiti habang nakikipag-usap sa mga reporter na patuloy sa pagkuha ng mga litrato gamit ang mga nakakabulag na flash ng kanilang mga kamera. Isang matinding pagkaduwal ang naramdaman ni Dennis. Hindi niya kayang gawin ito. Hindi niya kayang maglakad pababa ng malaking hagdanan at humarap sa mga taong iyon na para bang tapos na siyang magluksa. Ang pagmamahal niya kay Melissa ay hindi isang damit na madaling hubarin at palitan ng bago kapag may okasyon. Sa isang iglap namuo ang isang matapang na desisyon sa kanyang isipan. Tinalikuran niya ang bintana. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang cabinet at kumuha ng isang simpleng jacket. Dinampot niya ang susi ng kanyang sasakyan sa ibabaw ng mesa. Sa halip na lumabas sa pangunahing pinto patungo sa malaking hagdanan, binuksan ni Dennis ang pinto na konektado sa lihim na hagdanan ng mga kasambahay sa likuran ng mansyon. Dahan-dahan ngunit mabilis ang kanyang mga hakbang pababa. Wala siyang nakasalubong na sinuman dahil ang lahat ng mga empleyado ay abala sa pag-asikaso sa malaking piging sa harapan. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na sumalubong sa kanya paglabas niya sa pintuan ng kusina. Tumakbo siya patungo sa madilim na bahagi ng garahe kung saan nakaparada ang kanyang personal na sasakyan na malayo sa mga mata ng mga bisita at ng mga guwardiya. Pagkapasok sa loob ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Dennis ang manibela. Ang malamig na balat ng upuan at ang pamilyar na amoy ng loob ng kotse ang nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Nang paandarin niya ang makina, ang pag-ugong nito ay sinabayan niya ng malalim na paghinga. Walang nakapansin sa isang itim na sasakyan na lumabas sa likurang lagusan ng malawak na lupain papalayo sa nakasasakal na liwanag at kasinungalingan ng kanyang sariling tahanan. Inapakan niya ang silinyador. Wala siyang tiyak na plano kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay gusto niyang lumayo sa lungsod, lumayo sa kanyang ina, at lumayo sa pekeng buhay na pinipilit nitong ipabuhay sa kanya. Habang mabilis na binabagtas ang kalsadang palabas ng Maynila, isang lugar lamang ang patuloy na gumuguhit sa kanyang isipan. Ang probinsya ni Melissa. Ang maliit at tahimik na bayan sa tabing dagat kung saan minsan silang naging masaya nang walang humuhusga. Gusto niyang bumalik doon kahit man lang sa loob ng ilang oras upang huminga at damhin ang presensya ng nag-iisang babaeng minahal niya bago tuluyang kainin ng sistema ang kanyang kaluluwa. Habang palalim ng palalim ang gabi, ang sasakyan ni Dennis ay patuloy na bumaybay sa madilim na kalsada, hindi alintana ang isang malaking katotohanan na naghihintay sa kanya sa pagsikat ng araw. Ang matalim na sinag ng mga ilaw ng sasakyan ay pilit na humihiwa sa kumot ng kadiliman na bumabalot sa makipot na kalsada paakyat ng bundok.
Sa bawat matalim na pagliko na binabagtas ni Dennis, tila sumasabay ang pag-ikot ng kanyang mga alaala. Ang mga matataas na puno na nagtatawanan sa gilid ng bangin ay parang mga tahimik na saksi sa pagtakas ng isang lalaking hindi kayang harapin ang kasinungalingan ng kanyang sariling pamilya. Habang umaabante ang sasakyan papalayo sa sibilisasyon ng Maynila, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Dennis. Ang daang ito ay pamilyar. Ito ang parehong kalsadang binagtas nilang mag-asawa ilang taon na ang nakararaan noong bagong kasal pa lamang sila, noong puno pa ng kulay at pag-asa ang mga mata ni Melissa habang itinuturo nito ang mga tanawin sa labas ng bintana. Ngayon ang kalsada ay tila isang napakahabang linya patungo sa kawalan, isang malungkot na daanan ng kanyang mga pagsisisi. Mahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay ni Dennis sa manibela. Ang malamig na hangin na nanggagaling sa aircon ay hindi sapat para pawiin ang pinaghalong pawis at lamig na gumagapang sa kanyang batok. Tinitigan niya ang daan, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na dinadala siya pabalik sa eksaktong araw kung kailan gumuho ang kanyang buong mundo. Nasa kalagitnaan siya ng isang malaking kumperensya sa ibang bansa noon, inihahanda ang sarili sa isang mahalagang kasunduan na magtitiyak ng bilyon-bilyong kita para sa kumpanya ni Doña Teresa. Ang kanyang asawa ay naiwan sa bahay 5 buwang nagdadalang tao sa kanilang unang supling. Paulit-ulit na tiniyak sa kanya ng kanyang ina na aalagaan ng mabuti si Melissa at wala siyang dapat ipag-alala kundi ang kinabukasan ng negosyo. Pagkatapos ay dumating ang tawag. Isang tawag mula kay Doña Teresa na may tinig na tila nagmamadali ngunit walang bakas ng matinding pagkawasak. Ang balita tungkol sa umano'y pag-alis ni Melissa nang walang paalam ang pagsakay nito sa isang pampasaherong bus pauwi sa probinsya habang bumabagyo at ang malagim na balitang nahulog ang sasakyan sa bangin at sumabog na walang iniwang buhay. Nang makauwi siya, ang tanging naabutan niya ay isang nakasarang garapon ng abo at ang mga papeles ng kamatayan na agad inayos ng kanyang maimpluwensyang ina. Walang burol, walang pagkakataong makita ang mga labi, tanging mga salitang humihiwa sa kaluluwa ang natanggap niya bilang paliwanag. Sa loob ng 1 taon, patuloy na sinisisi ni Dennis ang kanyang sarili. Iniisip niya na kung hindi siya umalis, kung mas pinili niya ang manatili sa tabi ng kanyang asawa kaysa sa isang kontrata, siguro ay buhay pa ito. Ang kapangyarihan at yamang taglay ng kanyang pamilya ay naging walang kwenta dahil hindi nito nagawang iligtas ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Isang patak ng luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata at tahimik na gumapang pababa sa kanyang panga. Pinunasan niya ito nang mabilis gamit ang likod ng kanyang kamay. Ayaw niyang magpatalo sa kalungkutan, ngunit ang bawat kilometrong nilalampasan niya ay tila mas lalong naglalapit sa kanya sa multo ng nakaraan. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho sa buong magdamag. Hindi alintana ang pagod na nanunuot sa kanyang mga kalamnan, at ang antok na paminsan-minsan ay nagbabantang isara ang kanyang mga talukap. Pagkaraan ng ilang oras na nakikipagbuno sa kadiliman, unti-unting napalitan ng mapusyaw na asul ang kulay ng langit. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok, nagdadala ng malamig at maambon na umaga. Ang makipot na kalsada ay napalitan ng malubak na daang lupa na pinalilibutan ng mga nagtataasang puno ng niyog. Ang amoy ng dagat at basang lupa ay pumasok sa mga singit ng sasakyan. Narating niya ang laylayan ng isang maliit at mahirap na barangay malapit sa tabing dagat. Ang mga kabahayan ay yari lamang sa manipis na kahoy at pawid. Walang malalaking gate o matataas na pader, tanging mga sirang bakod na kawayan ang naghihiwalay sa bawat bakuran. Dito ipinanganak at lumaki si Melissa sa lugar na ito na napakalayo sa karangyaan ng Maynila, ngunit napakalapit sa tunay na kahulugan ng payak na pamumuhay. Inihinto ni Dennis ang kanyang mamahaling sasakyan sa gilid ng daan malapit sa isang malaking puno ng mangga. Ang pagdating ng ganoong klaseng sasakyan sa isang liblib na lugar ay agad na lumikha ng kakaibang tanawin.
Pinatay niya ang makina at sumandal sa kanyang upuan, hinahayaang balutin siya ng matinding kapayapaan at katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Binuksan niya ang pinto at inilabas ang kanyang mga paa sa basang lupa. Ang hangin ay malamig at dinalisay ng hamog. Sinubukan niyang kalmahin ang kanyang nagkakagulong sistema. Nais lamang niyang maglakad-lakad sandali tingnan ang dating bahay ng mga magulang ni Melissa na nabalitaan niyang iniwan na rin makalipas ang trahedya at pagkatapos ay babalik na siya sa impyernong tinatawag niyang tahanan. Habang nag-aayos ng kanyang jacket, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto ng tao sa hindi kalayuan. Isang matandang babae ang naglalakad habang may kilik na maliit na bayong ng mga sariwang gulay. Nakasuot ito ng isang kupas na duster at may nakabalot na manipis na tuwalya sa ulo. Agad na nakilala ni Dennis ang matanda. Ito ay si Aling Lourdes, ang pinakamalapit na kapitbahay at matalik na kaibigan ng ina ni Melissa. Palagi silang nag-uusap at nagpapalitan ng pagkain tuwing nagbabakasyon sila rito noon. Isang maliit na kislap ng galak ang naramdaman niya dahil may nakita siyang isang tao na may koneksyon sa magandang bahagi ng kanyang nakaraan. Nagsimulang maglakad si Dennis palapit, may mahinang ngiti na nagbabadya sa kanyang mukha. Handa na sana siyang bumati at magbigay galang sa pamamagitan ng pagmamano, umaasang makakakuha siya ng kwento o simpleng pangungumusta tungkol sa mga magulang ni Melissa na pinaniniwalaan niyang umalis na rin sa lugar na iyon dahil sa labis na pighati. Ngunit nang mag-angat ng paningin ang matanda at magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti sa labi ni Dennis ay mabilis na naglaho. Wala siyang nakitang pagtanggap sa mukha ni Aling Lourdes. Wala ring bakas ng pakikiramay na kadalasang ibinibigay sa isang byudo. Ang hawak na bayong ng matanda ay dahan-dahang bumagsak sa lupa, kasabay ng pagkalat ng ilang bungkos ng malunggay at kamatis sa putikan. Ang mga mata ni Aling Lourdes ay nanlaki hindi dahil sa pagkagulat na makakita ng isang mayaman mula sa syudad, kundi isang klase ng pagtingin na nagpapahiwatig ng matinding galit at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Tila nakakita ang matanda ng isang multo o isang kriminal na matagal nang pinaghahanap ng batas. Tumigil si Dennis sa paghakbang. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naging malamig na pawis. Tinitigan niya ang matanda, pilit na inuunawa kung ano ang ibig sabihin ng marahas na reaksyong iyon sa ilalim ng malamig at madilim na umaga ng probinsya. May isang salita na tila nakabitin sa hangin, naghihintay na lamang na bigkasin at tuluyang wasakin ang mga natitirang katotohanang pinanghahawakan niya. Nakapako ang mga paa ni Dennis sa malambot at basang lupa habang nangkatitig sa matandang babaeng nasa kanyang harapan. Ang katahimikan ng madaling araw ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang leeg. Wala ni isa man sa kanila ang kumikilos makaraan ang pagbagsak ng bayong ni Aling Lourdes na nagkalat ng mga gulay sa maputik na kalsada. Sa isip ni Dennis, inaasahan niyang ang mga mata ng matanda ay mapupuno ng awa. Inaasahan niyang tatapikin siya nito sa balikat at aaliwin sa pagkawala ng asawang minahal ng buong barangay. Ngunit ang ipinupukol na tingin ni Aling Lourdes sa kanya ay matalim at puno ng hinanakit. Tila sinusunog siya ng titig na iyon, isang titig na hindi ibinibigay sa isang nagluluksa, kundi sa isang taong gumawa ng isang hindi mapapatawad na kasalanan. Lumapit si Dennis ng isang maliit na hakbang at binasag ang mabigat na pananahimik. Sa isang banayad at magalang na tono, tinawag niya ang pangalan ng matanda at nagtanong kung bakit ganito ang naging reaksyon nito sa kanyang pagdating. Ipinahayag niya ang kanyang layunin na gusto lamang niyang bumisita upang sariwain ang mga alaalang naiwan ni Melissa sa lugar na iyon. Ang mukha ni Aling Lourdes ay nag-igting at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na duster. Nang ibuka niya ang kanyang bibig, ang mga salitang lumabas ay hindi isang pagbati kundi isang matalim na latigo na humagupit sa pandinig ni Dennis. Sa isang boses na nanginginig sa galit, tinanong ng matanda kung may mukha pa ba siyang ihaharap sa barangay na ito pagkatapos niyang itapon ang sariling asawa na parang basurahan.
Idinugtong nito ang panunumbat tungkol sa kung paano naglakas loob ang mayamang lalaking galing sa Maynila na tumuntong muli sa lupang iyon, habang ang asawa nito ay naghihirap na parang pulubi sa dulo ng barangay kasama ang dalawang sanggol na muntik nang mamatay dahil sa kawalan ng pera para sa ospital. Isang matinding pag-ikot ng sikmura ang naramdaman ni Dennis. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig sa kalagitnaan ng taglamig. Umatras siya ng isang hakbang hindi makapaniwala sa mga salitang kakapasok lamang sa kanyang pandinig. Ang kanyang utak ay nagkukumahog na iproseso ang bawat detalye ng sumbat ng matanda, ngunit wala ni isa man doon ang tumutugma sa katotohanang pinanghahawakan niya. Bumilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting punong-puno ng pagkalito, at sinubukang itama ang sinabi ni Aling Lourdes. Ipinasabi niya sa matanda na marahil ay nagkakamali ito ng taong tinutukoy. Ipinaalala ni Dennis sa matanda gamit ang isang boses na pumiyok sa tindi ng emosyon na si Melissa ay sumakabilang buhay na 1 taon na ang nakararaan. Sinabi niya kung paano siya naiwan sa Maynila na hawak lamang ang isang garapon ng abo matapos ang malagim na aksidente. Halos mapunit ang mukha ni Aling Lourdes sa labis na pagkasuklam nang marinig ang huling sinabi ni Dennis. Itinuro nito ang lalaki gamit ang nanginginig na daliri at mariing iginiit na walang namatay na Melissa. Isinalaysay ng matanda na 1 taon na ang nakalipas sa kalagitnaan ng matinding bagyo, dumating ang asawa ni Dennis sa barangay na sakay ng isang pampasaherong bus na walang dalang kahit ano kundi ang suot nitong damit at isang malaking tiyan. Umiiyak ito nagmamakaawa. At nagtago sa dulo ng nayon dahil may mga tauhan di umano mula sa Maynila na naghahanap dito upang tuluyang tapusin ang buhay nito at ng pamilya nito. Nadagdagan pa ang pagkawasak ni Dennis nang idugtong ng matanda ang katotohanan tungkol sa mga magulang ni Melissa. Hindi sila umalis dahil sa kalungkutan tulad ng alam niya. Ipinaliwanag ni Aling Lourdes na kinailangan nilang magtago at iwan ang kanilang bahay dahil may nagpadala ng mga peking dokumento ng malaking utang na ginamit bilang banta upang ipakulong ang mga matatanda kung maglalakas loob silang bumalik at ipaglaban ang kanilang anak. Nanigas ang buong katawan ni Dennis. Ang aspalto at lupa na kinatatayuan niya ay tila naging isang malaking bitak na handang lumamon sa kanya ng buo. Ang mga salitang sinambit ng matanda ay dahan-dahang pinagtagpi-tagpi sa kanyang utak, bumubuo ng isang larawang labis na nakapangingilabot upang maging totoo. Ang garapon ng abo. Ang mabilisang proseso ng mga papeles ng kamatayan. Ang pagkawala ng mga labi. Ang palagiang pag-iwas ng kanyang inang si Doña Teresa tuwing pinag-uusapan ang detalye ng aksidente. Ang marangyang piging sa Maynila at ang pagpilit na ipakasal siya agad kay Joanna. Lahat ng ito ay nagkonekta upang buuin ang iisang malinaw at nakasusukang katotohanan, pinaglaruan siya ng sarili niyang kadugo. Wala sa sariling kinapitan ni Dennis ang puno ng mangga sa kanyang tabi dahil sa tindi ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang asawa ay hindi patay. Ang kanyang anak na nooy 5 buwan pa lamang sa sinapupunan ay nabubuhay at humihinga sa ilalim ng iisang kalangitan na tinitingala niya. Ngunit bago pa man pumalit ang saya kinain, na nang buo ang kanyang sistema ng matinding awa at pagsisisi nang isipin niya kung paano nabuhay si Melissa sa loob ng 1 taon sa isang tagong lugar. Nagtatago sa anino ng takot habang siya ay umiiyak sa harap ng isang pekeng garapon ng alikabok sa loob ng isang di-aircon na mansyon. Puno ng pag-asa ngunit binalot ng matinding kaba, tinitigan niya ang matanda. Nagmakaawa siya gamit ang kanyang mga mata na nag-uumpisang mamula sa luhang kanina pa pinipigilan. Nakiusap si Dennis kay Aling Lourdes na ituro sa kanya kung nasaan ang eksaktong lugar kung saan nagtatago ang kanyang asawa. Ipinangako niya na wala siyang alam sa lahat ng mga kasamaang nangyari at nagtungo siya roon para lamang bigyan ng respeto ang pinaniniwalaan niyang huling hantungan nito.
Sa simula ay nag-alinlangan si Aling Lourdes ngunit nang makita nito ang pagkawasak at sinseridad sa mukha ng mayamang lalaki na tila nawala ng lahat ng angas at kayabangan bumuntong hininga ang matanda ngunit iniwasang gumawa ng ingay ng pagkabigo. Itinuro ng nanginginig na kamay ng matanda ang isang maliit na daanan sa likuran ng malawak na taniman ng niyog malayo sa mga pangunahing kabahayan ng barangay, ayon sa matanda. Sa dulo ng pasikot-sikot na daang iyon matatagpuan ang isang lumang kubo na inabandona ng dating may-ari. Doon di umano naninirahan si Melissa, kasama ang kanyang kambal, pilit na pinagkakasya ang kakarampot na kita sa pagtatanim at paglalabada upang buhayin ang mga sanggol. Kambal, 2 anak, tila may isang malaking martilyo na inihampas ng malakas sa dibdib ni Dennis nang marinig ang salitang iyon. Mayroon siyang 2 anak na ipinagkait sa kanya ng tadhana at ng sariling pamilya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras upang magtanong ng karagdagang detalye. Mabilis niyang pinasalamatan ng matanda tinalikuran nito at naglakad palayo. Iniwan niya ang kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada sa gilid ng puno ng mangga at piniling tahakin ang maputik na daanan gamit lamang ang kanyang mga paa. Ang mga hakbang ni Dennis ay naging sunod-sunod na pagtakbo, tila hinahabol niya ang isang taong taon na sana niyang kapiling kung hindi lamang ninakaw sa kanya ang katotohanan. Habang lalong lumalalim ang kanyang pagpasok sa liblib na lugar. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang matinding pag-alingaw-ngaw na unti-unting pumipiglas sa kanyang lalamunan. Hawak ang katotohanan at baon ng matinding puot at pagmamahal, patuloy na tumakbo si Dennis patungo sa dulo ng daan, patungo sa pagkabuhay muli ng kanyang nawasak na mundo. Ang bawat paghakbang ni Dennis sa madulas at maputik na daanan ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng sarili niyang mga kasalanang hindi niya sinadyang gawin. Ang mga mamahaling sapatos na katad na suot niya, na palaging malinis at nakakintab sa loob ng mansyon, ay nababalot na ngayon ng putik at dumi ng kalsada. Ngunit wala siyang pakialam sa dumi o sa mantsa sa kanyang pantalon. Ang tanging nagpapaikot sa kanyang utak ay ang mga salitang ibinuga ni Aling Lourdes. At ang larawan ng kanyang asawa na nabubuhay sa isang kondisyon na hindi niya kayang isipin. Pumasok siya sa isang makitid na landas na pinalilibutan ng matataas na talahib at mga tuyong sanga na paminsan-minsan ay sumasabit sa kanyang jacket. Habang palayo siya ng palayo sa kabihasnan ng barangay, unti-unting bumibigat ang hangin. Ang amoy ng dagat ay napalitan ng halimuyak ng basa at nabubulok na kahoy. Pagkaraan ng ilang minutong mabilis na paglalakad narating niya ang isang maliit na bakawan. At sa dulo nito ay isang tanawing nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Nakatayo sa gitna ng isang masukal na bakuran ang isang maliit na kubo na yari sa sawali at kawayan. Ang bubong nitong pawid ay may mga butas na tinakpan lamang ng mga lumang tarpaulin at mga kinakalawang na yero upang hindi tuluyang pumasok ang ulan. Ang maliit na hagdanang gawa sa kawayan ay tila bibigay anumang oras na tapakan ng malakas. Ang buong istruktura ay nakasandal sa isang malaking puno na animoy nagmamakaawa sa kalikasan na huwag itong tuluyang gibain ng susunod na bagyo. Nanigas si Dennis sa kanyang kinatatayuan. Sa labas ng tagpi-tagping dingding may isang manipis na sampayan na nakatali sa 2 poste. Nakasampay roon ang ilang piraso ng maliliit na lampin na halatang napakanipis na dahil sa paulit-ulit na paglalaba at ilang lumang damit na kupas na ang kulay dahil sa matinding sikat ng araw. Ito ang lugar na itinuro ng matanda. Ito ang impyernong naging tahanan ng asawa niyang dati ay pinapaliguan niya ng pagmamahal at kasaganaan. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit takot na baka ang anumang maling galaw niya ay magpalaho sa buong senaryo, na baka isa lamang itong masamang panaginip na dulot ng matinding pagod mula sa pagmamaneho buong magdamag. Ngunit ang amoy ng usok mula sa isang maliit na dapugan sa gilid ng kubo at ang init ng umaga na nagsisimulang magpawis sa kanyang noo ay masyadong totoo para maging ilusyon. Nang makalapit siya ng sapat upang mahawakan ang kawayang bakod, sumilip siya sa isang siwang sa pagitan ng mga sawali. Ang loob ng kubo ay madilim, walang kuryente.
Tanging ang sikat ng araw na tumatagos mula sa pintuan ang nagbibigay liwanag sa sahig na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan. Sa isang sulok nakita niya ang dalawang maliit na duyan na gawa sa lumang kumot na kasabit sa itaas na balangkas ng bubong. Ang ritmo ng banayad na pag-ugoy ng mga duyang iyon ay sapat na upang padaluyin ang isang masakit na hapdi sa kanyang puso. Nandoon ang kanyang mga anak. Ang kambal na ni minsan ay hindi niya nakitang ipinanganak, ang mga anghel na itinuring niyang patay na kasama ng kanilang ina sa loob ng mahabang 365 araw. Nakaramdam si Dennis ng matinding paninikip ng lalamunan. Nais niyang sumigaw sa galit, nais niyang magwala at sirain ang lahat ng bagay na nasa kanyang paligid dahil sa galit sa kanyang ina at sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan na protektahan ang pamilyang binuo niya. Subalit ang lahat ng kanyang lakas ay tila sinipsip ng kalunos-lunos na tanawin sa kanyang harapan. Pilit siyang humugot ng malalim na hininga. Sinusubukan na pigilan ang pagbuhos ng emosyon na pilit bumabakas sa kanyang mukha. Iniangat niya ang kanyang kanang kamay na noon ay nanginginig ng husto. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, inayos ang kanyang kwelyo at nagpa siyang humakbang patungo sa maliit na hagdan. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kailangan niyang pumasok sa pintuang iyon. Ibinaba niya ang kanyang nakakuyom na kamao at dahan-dahang ikinasa ang mga buko ng kanyang daliri upang kumatok sa manipis na kahoy na nagsisilbing hamba ng pinto. Gumawa ng isang banayad at sunod-sunod na pagkatok ang kanyang mga daliri laban sa kahoy. Ang buong kubo ay tila umugoy sa bawat katok na kanyang ginawa. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig niya ang mahinang pagngit-ngit ng lumang kawayan mula sa loob. May isang naglalakad papalapit. Isang taong marahil ay nagtataka kung bakit may isang estranghero na bumibisita sa kanilang tagong lugar ng ganoong kaaga. Tumayo ng tuwid si Dennis. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa anumang sasambitin ng taong magbubukas ng pinto. Ngunit sa likod ng paghahandang iyon, may isang katotohanan na hindi niya matatakasan. Isang katotohanang susugat ng malalim sa kanyang pagkatao sa sandaling masilayan niya ang mukha ng babaeng niloko at pilit na ibinaon sa limot ng maruming laro ng pera at kapangyarihan. Sa pagbukas ng pintong iyon, isang malamig at mapait na pag-unawa ang tuluyang yayanig sa kanyang pagkatao. Minsan, inaakala ng tao na ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa mga sugat na idinudulot ng mga kalaban o ng mga estrangherong may masamang hangarin. Ngunit sa sandaling makita ni Dennis ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mag-ina, malalaman niyang isang malaking kasinungalingan ang kasabihang iyon. Ang pinakamatatalim na kutsilyo ay madalas na nakatago sa likod ng mga ngiting galing sa mga taong kasing dugo natin, sa mga taong nag-aangkin na ginagawa nila ang lahat para sa ating ikabubuti. Ang matamis na laso ng salitang pamilya ang siyang ginamit upang patayin ang kanyang kinabukasan. At doon sa harap ng isang abang kubo na pagtanto ni Dennis ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay na ang pagiging inosente at ang bulag na tiwala sa mga magulang ay hindi isang birtud, kundi isang kahinaan na babayaran mo ng pinakamataas na halaga hanggang sa maubos at mawala ang lahat ng iyong minamahal. Ang pintuan na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan ay dahan-dahang bumukas nang may mabigat na pagtutol, tila ayaw ipakita ang lihim na matagal nitong ikinukubli. Sa likod ng pintong iyon tumambad ang isang figurang nagpatigil sa pagdaloy ng dugo ni Dennis. Isang babae ang nakatayo sa hamba, hawak ng mahigpit ang gilid ng pinto na para bang iyon na lamang ang sumusuporta sa kanyang pagod na katawan. Napatitig si Dennis ng walang kurap. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay si Melissa, ngunit tila isang anino na lamang ito ng asawang matagal niyang nakasama. Ang mapuputi at makikinis nitong pisngi na dati ay palaging may bahid ng rosas na kulay ay napalitan ng malalalim na hurno at namumutlang balat dahil sa matinding sikat ng araw at kakulangan sa nutrisyon. Ang mga mata nitong dati ay nagniningning na parang mga bituin ay ngayon ay tila malalalim at madilim na balon. Pinalilibutan ng maiitim na bilog na nagpapakita ng ilang buwang kawalan ng maayos na tulog.
Suot nito ang isang napakanipis at kupas na bestida na lalo lamang nagpapahalata sa pagkapayat ng balangkas nito. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, ang parehong mundo nila ay huminto sa pag-ikot. Ang mga mata ni Melissa ay nanlaki at ang kanyang mga labi ay bahagyang naawang sa matinding pagkagulat at pagkatakot. Tila nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa kanyang mga bangungot. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay automatikong napahawak sa kanyang dibdib. Ang matinding sakit na matagal nang kinikimkim ni Dennis ay sumabog ng walang babala. Ang lahat ng kanyang pagpigil at pagtatapang-tapangan mula pa sa Maynila ay gumuho ng parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malaking alon. Hindi niya nakayanan ang bigat ng katotohanang nakikita ng kanyang sariling mga mata. Ang asawa niyang pinaniwalaan niyang naging abo na sa loob ng isang malamig na garapon ay buhay humihinga at nagdurusa sa harapan niya. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Dennis. Bumagsak siya nang nakaluhod sa maputik at maalikabok na lupa sa mismong paanan ng pintuan ng kubo. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabalot ng putik ngunit wala siyang pakialam. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga kamay, hindi upang abutin ang asawa kundi upang takpan ang kanyang sariling mukha habang ibinubuhos ang lahat ng hinanakit at pagsisisi. Ang kanyang mga balikat ay marahas na umangat at bumaba habang pinakawalan niya ang pinakamatinding pag-iyak na naranasan niya sa buong buhay niya. Ibinuhos niya ang lahat ng luhang naipon niya noong mga gabing mag-isa siya, ang lahat ng pagsisisi sa bawat araw na pinaniwalaan niya ang kasinungalingan ng kanyang pamilya at ang labis na kahihiyan dahil hinayaan niyang maghirap ng ganito ang nag-iisang babaeng minahal niya. Tumingala si Dennis nang may luha ang mga mata at nagmakaawa sa gitna ng labis na paghihirap ng kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang sinambit ang pangalan ni Melissa. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad, inihayag kung gaano siya kahina at kung paano niya walang muwang na pinaniwalaan ang kwento ng malagim na aksidente at ang ipinakitang mga papeles ng kamatayan ng kanyang sariling ina. Ipinagtapat niya kung gaano siya kawasak araw-araw, naniniwalang wala na siyang babalikang pamilya. Nananatiling nakatayo si Melissa. Nanigas siya sa pagkakatayo, nakatingin sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. 1 taon siyang naghintay ng saklolo. 1 taon niyang inasahan na baka sakaling malaman ng asawa niya ang katotohanan at hanapin siya. Ngunit sa paglipas ng panahon natutunan niyang ibaon ang pag-asang iyon kasama ng kanyang sariling kinabukasan upang makasurvive. At ngayon heto ang asawa niya umiiyak na parang bata humihingi ng kapatawaran. Mula sa madilim na bahagi ng kubo, isang banayad na pag-iyak ng sanggol ang bumasag sa kanilang mabigat na palitan ng damdamin. Kasunod nito ay ang pag-ungol ng isa pang sanggol tanda na nagising sila mula sa matinding emosyon na bumabalot sa paligid. Mabilis na napalingon si Dennis sa loob ng kubo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang 2 maliliit na duyan na gumagalaw. Agad na pumasok si Melissa upang aluin ang mga sanggol at sa pagkakataong ito hindi napigilan ni Dennis ang sarili. Tumayo siya mula sa pagkaluhod at dahan-dahang humakbang papasok sa masikip at madilim na tahanang iyon. Nang makalapit siya ang kanyang mga kamay, ay dahan-dahang lumipad patungo sa gilid ng unang duyan. Sumilip siya at doon niya nakita ang isang maliit na lalaking sanggol na may malalambot na pisngi at mga matang kasing hugis ng kanyang mga mata. Sa kabilang duyan naman ay isang maliit na babaeng sanggol na kasalukuyang pinapatahan ni Melissa. Naroon sila. Ang kambal na pinangalan ng Enzo at Zoe, ang mga anghel na itinuring niyang patay bago pa man sila sumilang sa mundo. Isang kakaibang init ang gumapang sa buong sistema ni Dennis nang idampi niya ang dulo ng kanyang daliri sa maliit na kamay ni Enzo. Ang sanggol ay automatikong humawak sa kanyang daliri. Ang hawak na iyon ay isang napakalakas na puwersa na muling nagbigay ng buhay sa namatay na pag-asa sa loob ng puso ng lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pamamaalam at kalungkutan, kundi luha ng matinding kagalakan. Mahigpit niyang yinakap ang maliit na katawan ng sanggol habang walang patid ang kanyang pagpapasalamat sa kalangitan dahil buhay ang kanyang mga anak.
Nang lumingon si Dennis sa asawa, ang mukha ni Melissa na kanina ay balot ng takot at pagkalito ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga mata na puno ng luha at pagod ay dahan-dahang naging matigas at seryoso. Wala na siyang lakas para magtago pa. Nakita na ni Dennis ang lahat. Pinatahan ni Melissa si Zoe at dahan-dahang inayos ang kumot nito bago humarap ng buo sa kanyang asawa. Ang paligid ay naging labis na tahimik, hinihintay ang bawat salita na lalabas sa kanyang mga labi. Sa isang kalmadong boses na may halong labis na sakit at kapaitan, ipinahayag ni Melissa na handa na siyang sabihin ang lahat. Ipinangako niya na hindi na siya maglilihim. Oras na para malaman ni Dennis kung anong klaseng halimaw ang kinasabwat ng kanyang inang si Doña Teresa upang tuluyang wasakin ang buhay nilang mag-anak. Ang amoy ng inihaw na tuyo na mula sa kalapit na kubo at ang lamig ng maambong umaga ay tuluyang naghalo sa loob ng maliit at masikip na espasyong iyon. Ngunit para kay Dennis ang paligid ay tila naglaho. Ang buong atensyon niya ay nakatutok lamang sa mga mata ng kanyang asawang nakaupo sa gilid ng isang lumang banig. Ang liwanag na tumatagos mula sa siwang ng sawali ay mas lalong nagpapatingkad sa kapayatan at sa mga malalalim na bakas ng pagdurusa sa mukha ni Melissa. Bago magsimula malalim na huminga si Melissa, tila pinipigilan ng sariling katawan na muling manginig sa takot dahil sa mga alaalang matagal niyang ibinaon. Nang ibuka niya ang kanyang mga labi, ang mga salitang lumabas ay kasing talas ng mga bubog na gumagayat sa laman at kaluluwa ng kanyang asawa. Sa isang malamig at walang emosyong boses na nagpapakita ng isang pusong namanhid na sa labis na sakit, sinimula ni Melissa ang kwento sa araw kung kailan iniwan siya ni Dennis para sa huling biyahe nito sa ibang bansa. Ipinaliwanag niya kung paanong wala pang isang oras mula nang umalis ang sasakyan ng kanyang asawa ay pumasok si Doña Teresa sa kanilang silid kasama ang 3 malalaking tauhan na hindi niya kilala. Walang anumang pag-aalala para sa 5 buwang sanggol na nasa sinapupunan niya noon, inutusan ng ginang ang mga tauhan na balutin ang mga gamit ni Melissa at ilabas ito ng mansyon. Hinawakan ni Dennis ng mahigpit ang magkabilang gilid ng kanyang mga hita. Ang mga kamao niya ay namumuti sa sobrang diin at ang kanyang mga panga ay nagiigting. Nakinig siya habang inilalarawan ng kanyang asawa kung paano ito nagmakaawa habang hinihila palabas ng malaking pinto ng kanilang sariling tahanan. Subalit ang pinakamasakit na bahagi ay nang ibunyag ni Melissa ang dahilan kung bakit hindi siya nagtangkang tumawag man lang o humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Melissa na bago siya itulak sa loob ng isang itim na van palabas ng Maynila, inihagis ni Doña Teresa sa kanyang paanan ang isang makapal na folder. Naglalaman iyon ng mga peking dokumento ng sangkatutak na utang at mga peking kasulatan ng pagsasangla ng maliliit na ari-arian ng mga magulang ni Melissa sa probinsya. May kasama pa itong litrato ng mga magulang niya na palihim na kinuhanan habang namamalengke. Binalaan siya ni Doña Teresa na kung magtatangka siyang bumalik, kontakin si Dennis o kahit gumawa lamang ng anumang ingay sa media, gagamitin ng ginang ang buong kapangyarihan nito at pera upang ipakulong ng panghabang buhay ang kanyang mga magulang dahil sa mga gawa-gawang kasong pandaraya. Bukod doon, tiniyak din ng ginang na sasagasaan nila ang sinumang magtatangkang tumulong sa kanya sa probinsya. Sinabi ng kanyang ina sa kanyang asawa na para maligtas ang kinabukasan ng pamilya nila, kailangan niyang mamatay sa paningin ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit gumawa ang ginang ng balita tungkol sa peking aksidente sa bus at tuluyang iniayos ang mga dokumento upang burahin ang kanyang pagkatao sa lungsod. Dahil sa takot na mabulok sa kulungan ang kanyang matatandang magulang na inosente at upang protektahan ang buhay ng mga batang nasa kanyang sinapupunan, pinili ni Melissa ang manahimik, magtago sa dulo ng barangay na ito at magdusa araw-araw habang ang mga magulang niya ay inilipat na lamang sa ibang baryo upang makaiwas sa panganib. Ang paghinga ni Dennis ay naging napakabigat. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang laso na sumusunog sa kanyang baga. Ang pakiramdam ng labis na pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw at maitim na galit.
Ang kanyang sariling ina, ang babaeng nagluwal sa kanya, ay ginamit ang kanilang kayamanan hindi para protektahan ang pamilya, kundi para manipulahin ang batas, manira ng mga inosenteng buhay. At sa pilitang alisin ang kanyang asawa at mga anak, dahil lamang sa pansariling kayabangan at pamantayan sa antas ng lipunan. Ang kanyang ina ay nagtayo ng isang kasinungalingan pinangasiwaan ang isang pekeng pagluluksa habang palihim nitong tinatapakan at dinudurog ang nag-iisang babaeng minahal niya ng totoo. Tumayo si Dennis mula sa kanyang pagkakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at naging kulay dugo. Nais niyang wasakin ang paligid, nais niyang bumalik ngayon din sa Maynila upang harapin ang ginang na may pakana ng lahat ng ito at ipagkaila na kadugo niya ito. Ang tindi ng puot na nabuo sa kanyang dibdib ay nagbabantang kumawala bilang isang malakas na pag-ungol tulad ng isang nasugatang hayop. Ngunit nang makita niya si Melissa na takot na nakatingin sa kanya, mabilis siyang nagbago ng kilos. Pinigil niya ang kanyang galit dahil alam niyang hindi ngayon ang oras para mawala ng kontrol. Lumuhod siyang muli, sa pagkakataong ito ay mas malapit sa kanyang asawa. Dahan-dahan niyang ibinalot ang kanyang matipunong mga braso sa manipis at nanginginig na katawan ni Melissa. Hinigpitan niya ang kanyang yakap, tila pinapangakuan ng babae na mula sa araw na iyon walang sinuman kahit pagaano kayaman o kaimpluwensya ang kanyang pamilya ang makapananakit muli dito. Sa pagitan ng mahihigpit na pagyakap, inilapit ni Dennis ang kanyang mukha sa tainga ni Melissa. Sa isang matatag at pabulong na panunumpa na pinanday ng matinding paninindigan at galit, sinabi ni Dennis na tapos na ang pagtatago. Ipinangako niya na babawiin nila ang lahat ng ninakaw ng kanyang pamilya mula sa kanila. Ipinangako niya na babayaran ni Doña Teresa at ng sino mang kasabwat nito ang bawat luha at patak ng pawis na dinanas nila rito sa masukal na kubong ito ngayong gabi mismo. Ipapakita niya sa buong mundo kung sino talaga ang kanyang ina at ibabagsak niya ang mga peking pader na itinayo nito gamit ang mga kasinungalingan. Tumingin si Dennis sa dalawang duyan kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak. Ang kanyang pagkasindak ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig at kinakalkulang determinasyon. Kukunin niya ang kanyang asawa, kukunin niya ang kanyang mga anak, at ibabato niya sa mukha ng alta sosyedad ang katotohanang matagal nilang inilibing. Ang bagyo na dating ginamit ng kanyang ina upang wasakin sila ay ngayon naman ay babalik upang wasakin ang sarili nitong marangyang palasyo. Pinaikot ni Dennis ang manibela ng buong lakas at ang malalaking gulong ng kanyang mamahaling sasakyan ay walang awang gumiling sa malambot at maputik na kalsada palabas ng probinsya. Ang sasakyang iyon na kinasanayang maging saksi sa kanyang pag-iisa at tahimik na pagluluksa ay naging lunday ngayon ng isang nawasak ngunit na buong muling pamilya. Hindi na siya nag-isa sa kanyang pagbiyahe pabalik sa impyernong tinatawag na Maynila. Sa kabilang upuan sa unahan, nakaupo si Melissa, mahigpit na karga ang maliit na si Enzo habang nababalot ang anak ng isang manipis ngunit malinis na kumot na hinirampa mula sa sasakyan. Sa likuran, maingat na nakalagay sa isang pansamantalang unan si Zoe, mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay sa paparating na malaking unos. Pinanatili ni Dennis na nasa katamtamang antas lamang ang lamig ng aircon. Sinisigurong hindi magiginaw ang mga sanggol na ngayon pa lamang nakaranas ng ganitong klaseng kaginhawaan. Bawat sulyap niya sa kanyang pamilya ay nag-iimbak ng karagdagang gasolina sa nagliliyab na galit na nakatanim sa kanyang dibdib. Habang sinisikap nilang lisanin ang kahirapan at alikabok ng lalawigan at bumalik sa malamig na sibilisasyon ang sitwasyon sa malaking mansyon ng pamilya sa kabilang panig ng bansa, ay lubos na kabaliktaran ng kanilang dinaranas. Sa ilalim ng malaking chandelier na nagkakahalaga ng higit pa sa kayang kitain ng isang ordinaryong tao sa buong buhay nito, ang bulwagan ay puno ng nagkikislapang mga diamante, mamahaling mga damit at alak na dumadaloy na parang ilog. Ang matapang na amoy ng mga pabango mula sa Europa ay pumupuno sa buong espasyo. Nagsimula ng gumawa ng ingay ang malaking orkestra na nakapwesto sa isang entablado.
Tumutugtog ng mga klasikong musika upang magbigay aliw sa mga panauhing patuloy sa pag-uusap tungkol sa negosyo, politika at yaman. Si Doña Teresa ay nasa sentro ng lahat ng ito. Suot ang isang mahaba at purong itim na gown, hawak niya ang isang baso ng champagne habang ipinapakita ang kanyang perpektong puting ngiti sa lahat ng lumalapit upang magbigay ng pakikiramay. Ngunit sa likod ng huwad na lungkot sa kanyang mga mata ang ginang ay pasikot-sikot na nakikipagpalitan ng makahulugang tingin sa ama ni Joanna, ang mayaman at maimpluwensyang negosyante na magtitiyak sa paglawak ng kanilang kumpanya. Kasama ni Doña Teresa na naglilibot sa mga panauhin ng dalagang si Joanna, nakakapit sa braso ng matanda na parang isang opisyal na bahagi na ng pamilya. Tila nakalimutan na ng lahat ang paghahanap kay Dennis. Ang palabas ay patuloy na isinasagawa ayon sa plano ng Donya, naghahanda para sa isang formal na anunsyo ng pagbabago ng pamumuno sa korporasyon at ng nalalapit na malaking pagdiriwang. Sa loob ng sasakyang mabilis na binabagtas ang madilim na highway pabalik sa lungsod, muling tiningnan ni Dennis si Melissa. Nakatulog na ang babae sa matinding pagod, nakasandalang ulo sa salamin ng bintana. Ang mga bakas ng uling at putik sa braso nito ay isang nakakapasong patunay kung paano nagdusa ang kanyang mag-ina dahil sa mga nakatagong demonyo ng kanyang sariling angkan. Hindi niya pinigilan ang bilis ng sasakyan. Handa siyang iparada ito sa mismong pintuan ng marangyang pagtitipong iyon. Maraming bagay ang itinatago ng magagandang damit at nagniningning na alahas sa mundong ito kung saan ang lahat ay may katumbas na halaga, natutunan ni Dennis ang isang nakapanlulumo at mapait na katotohanan. Minsan ang pinakamasangsang na amoy ng pagkabulok ay hindi matatagpuan sa mga tambakan ng basura o sa mga sirang kubo sa dulo ng mahihirap na nayon. Minsan ang tunay na baho ng sangkatauhan ay malayang sumasayaw sa ilalim ng mga naglalakihang chandelier. Nagtatago sa likod ng mga matatamis na ngiti at mamahaling mga pabango. Nakasusuka kung paano kayang gilingin ang kapangyarihan ng mga kaluluwa ng mga inosente na parabang ang dugo at buhay ng mga maralita ay mga simpleng numero lamang na maaaring ibawas sa libro de balanse ng isang korporasyon. Nakasusuka kung paanong ang salitang pamilya sa matataas na antas ng lipunan ay naging isang malamig na kontrata ng negosyo na madaling punitin kapag hindi nakapakipakinabang. Sa isang marahas na pag-apak ng preno at pagbaba ng bilis ang sasakyan ni Dennis ay pumasok sa malaking kalsada patungo sa subdibisyon ng kanilang mansyon. Nakita niya mula sa malayo ang mga matataas na ilaw at ang dose-dose ng mga sasakyan ng mga bisitang piniling iparada ang kanilang kayamanan sa harap ng tahanang pinatayo gamit ang panlilinlang. Naramdaman ni Dennis ang paggising ni Melissa na mabilis na napayakap kay Enzo dahil sa pagbagal ng sasakyan. Lumingon si Dennis sa kanyang asawa. Ipinangako niya gamit ang isang matatag na tingin na wala nang makapananakit sa kanila pagkatapos ng gabing ito. Ipinasok niya ang kanyang sasakyan, hinawi ang ilang mga panauhing kararating lamang at walang pag-aalinlangang ipinarada ang naputikang sasakyan ng pahalang mismo sa harap ng malawak na hagdanan ng pambansang mansyon. Isang hakbang nasisira sa perpektong programa ng nag-iisang donya na kumokontrol sa buhay nilang lahat. Ang malambot na himig ng mga biolin at ang makinis na pagtugtog ng piano ay nagbibigay ng perpektong musika para sa mga panauhing nagtatawanan at umiinom ng mamahaling alak sa loob ng malawak na bulwagan. Ang buong mansyon ay tila isang paraisong dinisenyo lamang para sa mga taong nasa tuktok ng lipunan. Ngunit ang eleganteng atmosfera ay tuluyang naglaho sa isang iglap. Ang dalawang naglalakihang pinto na gawa sa solidong kahoy ay bumukas ng may matinding puwersa, tila itinulak ng isang malakas na buhawi mula sa labas. Ang mga tagabukas ng pinto na nakatayo sa magkabilang gilid ay nawala ng balanse at muntik ng matumba dahil sa lakas ng pagkakabukas nito. Natigil ang mga musikero sa kanilang pagtugtog at ang mga panauhin na kanina lamang ay abala sa pag-uusap at pagpapakitang gilas ay sabay-sabay na lumingon patungo sa bungad ng bulwagan. Sa gitna ng entrada nakatayo si Dennis.
Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mamahaling polo ay lukot at nababalutan ng putik at alikabok isang anyo na napakalayo sa nakasanayan ng mga taong nakikipagkalakalan sa kanya. Ngunit ang mas nagpahinto sa paghinga ng lahat ay hindi ang dumi sa kanyang damit. Sa kanyang kaliwang braso ay nakakapit si Melissa. Ang kanyang asawang namatay sa balita ay nakatayo ngayon sa harap nila. Suot nito ang isang kupas na pakanipis at maruming damit, habang sa kabilang braso ni Melissa ay karga nito ang isang sanggol na balot ng manipis na tuwalya. Si Dennis naman ay nakahawak ng mahigpit sa isa pang sanggol na ibinalot lamang niya sa kanyang sariling jacket na binalutan ng putik. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang mga nakangiting mukha ng mga politiko, negosyante at mga kilalang pamilya ay napalitan ng labis na pagkabigla at pagkalito. Ilan sa mga kababaihan ay nagtakip ng kanilang bibig dahil sa kawalan ng kakayahang iproseso ang nakikita nila. Nakita ni Dennis si Joanna na nakatayo malapit sa entablado tuluyan nang nabitawan ang baso ng champagne na mabilis na gumulong at nagkalat ng alak sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Nang mapagtanto ni Doña Teresa kung sino ang mga bagong dating, ang kulay ng kanyang mukha ay agad na nawala na parang hinigop ang lahat ng dugo mula sa kanyang katawan. Tumigas ang kanyang ekspresyon hindi dahil sa pagkagulat na buhay ang kanyang manugang, kundi dahil sa labis na takot na masira ang pangalan ng kanyang angkan sa harap ng mga pinakamahahalagang tao sa kanyang mundo. Mabilis na naglakad ang ginang patungo sa gitna, ang mata ay nanlilisik at namumula sa galit dahil sa pagkasira ng kanyang programa. Pinilit nitong ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Binalingan ng ginang ang mga panauhin at inihayag na isang malaking kalokohan ang nangyayari. Tinawag na impostor ang babaeng kasama ng kanyang anak at pilit inuutusan ang mga gwardya na kaladkaring palabas ang nag-eeskandalong babae. Hindi hinayaan ni Dennis na makalapit ang sinumang tauhan. Iniharang niya ang kanyang sarili at ibinigay ang sanggol na kanyang karga kay Melissa upang mailayo ito sa paghaharap. Sa isang matalim na galaw, inabot niya ang gilid ng pinakamalapit na mahabang lamesa na puno ng mga pagkaing kopa at malalaking florera. Walang anumang pag-aalinlangan at gamit ang labis na puot hinigit niya ang telang nakapatong sa lamesa, pataas at paharap, ang daan-daang baso pinggan. At mga pagkain na inihanda para sa mga panauhin ay sabay-sabay na bumagsak at nagkalat sa sahig sa isang marahas na paglipad ng mga babasagin at sarsa. Napaurong ang mga kalapit na panauhin sa takot at gulat habang si Doña Teresa ay napatigil sa paghakbang, hindi makapaniwala na kayang gawin ng kanyang sunod-sunurang anak ang gayong kalaking paglapastangan sa kanyang tahanan. Hinarap ni Dennis ang kanyang ina at sa isang boses na umalingaw-ngaw hanggang sa pinakadulo ng mataas na kisame ng bulwagan, inihayag niya ang bawat kasinungalingan ng ginang. Ipinagsigawan niya sa harap ng buong alta sosyedad kung paano itinaboy ng kanyang sariling ina ang asawa niyang nagdadalang tao, kung paano nito ginamit ang pera at kapangyarihan upang gumawa ng mga peking dokumento na nagbaon sa mga inosenteng magulang ni Melissa sa takot. At kung paanong ipinahayag nitong patay na ang isang tao para lamang magkaroon ng dahilan upang ipares siya sa isang tagapagmana ng isa pang korporasyon na gaya ni Joanna. Lalong naging matalim ang boses ni Dennis nang ilingon niya ang kanyang paningin sa lamesang nasa sentro malapit sa entablado kung saan nakapatong ang garapon ng abo na pinalamutian pa ng magagandang bulaklak at inilawan para sa selebrasyon. Lumakad siya nang mabilis patungo roon, dinampot ang garapon ng buong higpit at naglakad pabalik sa harapan ng kanyang ina. Iniharap niya ang garapon sa ginang at isinumbat na ibinigay nito sa kanya ang iilang abo ng kung anong hayop bilang kapalit ng buhay ng kanyang sariling pamilya. Itinaas ni Dennis ang garapong gawa sa porselana ng mataas sa ere bago ito walang awang inihampas ng buong lakas pababa sa matigas na sahig na marmol. Ang garapon ay agad na nagkadurog-durog sa hindi mabilang na mga piraso. Ang pinong abong kulay abo at ang mga bubog ng porselana ay nagkalat sa mga sapatos ni Doña Teresa.
Ang katahimikan pagkatapos ng pangyayaring iyon ay kasing bigat ng tingga. Wala ni isang panauhin ang may lakas ng loob na magsalita. Maging si Joanna at ang kanyang ama ay mabilis na nag-iwas ng tingin, batid ang labis na kahihiyang dumudungi sa pamilyang kanina lamang ay gusto nilang makaalyansa. Natigilan si Doña Teresa. Ang kanyang mga balikat na palaging nakataas sa pagmamalaki ay unti-unting bumagsak. Tumingin siya sa kanyang paligid at nakita ang mga mukha ng kanyang mga kapwa bilyonaryo at negosyante na nagsisimulang magbulungan at umiiling sa pandidiri dahil sa mga ibinunyag ng sarili niyang anak. Ang palasyong binuo niya sa pamamagitan ng pagmamanipula mga koneksyon at pera ay tuluyang gumuho hindi dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, kundi dahil sa kawalan ng puso at kademonyohang matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga perlas. Ang kanyang sariling anak ang nagsilbing pamalo na wumasak sa kanyang pinakaiingatang reputasyon. Ang dating marangyang bulwagan ay isa ng malungkot na larawan ng pagkawasak. Ang makintab na sahig na marmol ay nababalot na ngayon ng mga basag na kristal, pira-pirasong pagkain at mga nalantang rosas na nagkalat mula sa mga nasirang florera. Wala na ang mga maimpluwensyang panauhin. Isa-isang umalis ang mga ito na parang mga daga na lumilisan sa isang lumulubog na barko, dala-dala ang isang eskandalong tiyak na pagpipiestahan ng buong lipunan sa mga susunod na araw. Tanging ang pamilyang nasa gitna ng unos ang nanatili nakatayo sa gitna ng kanilang sariling ginawang impyerno. Naroon si Dennis na ngayon ay nasa tabi na ni Melissa at hawak ng mahigpit ang balikat ng asawa. Naroon si Melissa, mahigpit na karga ang dalawang sanggol na nagigising dahil sa ingay at tensyon, pinipilit itong patahanin sa gitna ng kanyang sariling pangangatog. At sa kanilang harapan ay nakatayo si Doña Teresa, ang dating reyna ng mansyon na ngayon ay mukhang isang abang alipin sa kanyang sariling palasyo. Sinubukang ibalik ni Doña Teresa ang kanyang dating postura. Tinaas niya ang kanyang baba at sinubukang magsalita gamit ang dati niyang makapangyarihang tono. Subalit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang pumipiyok na boses na puno ng hindi makapaniwalang galit. Ipinagsigawan niya sa kanyang anak kung paano nito nagawang sirain ang pangalan ng kanilang pamilya. Kung paano nito nagawang ipagpalit ang kinabukasan ng isang malaking imperyo para lamang sa isang babaeng galing sa putikan na wala namang maibibigay na karangalan sa kanilang angkan. Patuloy pa rin niyang iginiit na ang lahat ng ginawa niya ay para sa ikabubuti ni Dennis, para sa kinabukasan na binuo ng kanilang mga ninuno na dapat nitong pangalagaan. Walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Dennis. Ang lahat ng pagmamahal at respeto na dati niyang nararamdaman para sa babaeng ito ay tuluyan ng natabunan ng isang malamig at matigas na bato ng pagkamuhi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina at sa isang tinig na kalmado ngunit may bigat ng isang pinal na hatol sinabi niyang tapos na ang lahat. Sinabi ni Dennis na hindi na niya kailangan ang isang kinabukasan na itinayo sa ibabaw ng mga durog na pangarap ng mga taong mahal niya. Hindi niya kailangan ng isang imperyo na diniligan ng mga luha ng mga inosenteng tao. Para sa kanya, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o sa taas ng mga gusali na may pangalan ng kanilang pamilya, kundi sa simpleng paggising sa umaga na kasama ang kanyang asawa at mga anak na malusog at masaya. Dahan-dahang hinubad ni Dennis ang mamahaling relo na gawa sa ginto na nakasuot sa kanyang pulso, isang regalong ibinigay sa kanya ng ina noong siya ay nagtapos ng kolehiyo. Inilapag niya ito ng marahan, ngunit may diin sa ibabaw ng isang hindi nabasag na lamesa. Kasunod nito ay hinubad niya ang kanyang magarang jacket na may nakaburdang pangalan ng isang kilalang taga-disenyo, ang huling saplot na kumakatawan sa buhay na kanyang tatalikuran. Iniwan niya ito sa tabi ng relo. Tulad ng isang sundalong nagsusuko ng kanyang uniforme matapos ang isang matinding labanan. Humarap siyang muli sa kanyang ina at nagbitaw ng kanyang huling salita. Ipinahayag niya na mula sa gabing iyon, tinatalikuran na niya ang lahat ng karapatan bilang tagapagmana. Hindi na siya babalik sa mansyon na iyon.
Hindi na siya tatanggap ng kahit isang kusing mula sa yaman ng pamilya at hindi na niya ituturing na ina ang isang babaeng kayang pumatay ng kaluluwa ng iba para lamang sa pansariling ambisyon. Kahit pa mananatili silang magkadugo sa mata ng batas sa puso at isipan ni Dennis, patay na ang kanyang ina. Pagkatapos bitawan ng mga salitang iyon, hindi na naghintay pa ng sagot si Dennis. Walang silbi ang anumang pagmamakaawa o paghingi ng tawa dahil alam niyang ang sugat na nilikha ng kasinungalingan ay napakalalim upang maghilom pa. Dahan-dahan niyang inakay si Melissa, na ngayon ay tahimik ng umiiyak at nagsimula silang maglakad patungo sa naglalakihang pinto. Nang maramdaman ni Doña Teresa na tuluyan na siyang tatalikuran ng nag-iisang anak, isang matinding takot at pagsisisi ang biglang pumuno sa kanyang sistema. Tumakbo siya at sinubukang habulin ang mga ito nagmamakaawa at sinisigaw ang pangalan ni Dennis. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang na hindi na naririnig ng anak na pinili ng maging bingi sa lahat ng kanyang sasabihin. Lumabas si Dennis at ang kanyang pamilya sa malaking pinto ng mansyon papalayo sa karangyaan at kasamaan at patungo sa isang bagong simula na puno ng kawalan ngunit may dalisay na pagmamahalan. Naiwan si Doña Teresa sa gitna ng wasak na bulwagan nakaluhod sa sahig at walang tigil sa pag-iyak. Napapaligiran siya ng ginto, kristal at marmol, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging pulube. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kapangyarihan, ay ngayon ay walang ibang mahawakan kundi ang malamig na hangin. Ang nag-iisa niyang anak, ang tanging tunay na yaman na hindi kayang bilhin ng pera, ay tuluyan nang nawala. At wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niyang kasakiman. Ang kanyang marangyang palasyo ay naging isa na lamang malaki at malamig na kulungan na habang buhay niyang pagsisisihan. Ang sikat ng araw sa umaga ay hindi na tumatagos mula sa malalaki at makakapal na kurtina ng isang marangyang mansyon. Sa halip ang liwanag ngayon ay nagmumula sa isang maliit na bintanang salamin, sa isang simpleng apartment sa isang abalang bahagi ng lungsod. Ang liwanag na ito ay dahan-dahang gumagapang sa isang sahig na yari sa kahoy nilalaro ang mga alikabok sa hangin at tuluyang dumadampi sa mukha ni Dennis habang siya ay mahimbing na natutulog. Ilang buwan na ang lumipas mula sa gabing iyon kung kailan gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ng kanyang pamilya. Gaya ng kanyang ipinangako, hindi na muling tumuntong si Dennis sa bakuran ng mansyon. Itinakwil niya ang lahat ng koneksyon sa yaman ng kanyang ina at sinimulang buuin muli ang kanyang buhay mula sa simula. Ang kanyang dating posisyon bilang tagapagmana ng isang malaking korporasyon ay napalitan ng isang simpleng trabaho bilang manager sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon. Ang mga mamahaling sasakyan ay wala na ipinagbili niya ang mga ito upang may maipanggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makahanap ng isang desenteng lugar na matitirhan. Ang mga damit na may tatak ay napalitan ng mga simpleng polo at maong. Ngunit sa bawat pagbawas ng material na bagay sa kanyang buhay, tila mas lalong nadaragdagan ang kapayapaan sa kanyang puso. Naramdaman ni Dennis ang isang banayad na paggalaw sa kanyang tabi. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Melissa gising na at nakatitig sa kanya habang may maliit na ngiti sa mga labi. Ang dating malalalim na hukay sa ilalim ng mga mata nito ay unti-unti nang nawawala na papalitan ng malusog na kulay dahil sa sapat na pagkain at maayos na tulog. Ang kanyang buhok ay nagsisimula nang bumalik sa dati nitong kintab. Tumingin si Melissa sa maliit na kuna na nakapwesto sa tabi ng kanilang kama. Ang kambal na sina Enzo at Zoe ay kapwa mahimbing na natutulog ang kanilang mga dibdib ay dahan-dahang umaangat at bumababa. Ang kanilang mga pisngi ay bilugan na isang malaking kaibahan sa payat at kulang sa nutrisyong mga sanggol na nakita ni Dennis sa probinsya. Nagkatinginan ang mag-asawa, walang salitang kailangang bigkasin.
Ang kanilang mga mata ang nagsisilbing tulay ng kanilang pasasalamat sa isa't isa dahil sa panibagong pagkakataon na ibinigay ng tadhana. Hinawakan ni Dennis ang kamay ng asawa at dahan-dahan itong dinala sa kanyang mga labi upang bigyan ng isang marahang halik. Minsan kapag nagbabasa siya ng pahayagan, nakikita pa rin niya ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng korporasyon ng kanyang ina. Mula nang mangyari ang eskandalo, sunod-sunod na investigador at mamumuhunan ang umatras nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Ayon sa mga tsismis, si Doña Teresa ay nag-iisa na lamang ngayon sa napakalaking mansyon na bubuhay sa anino ng kanyang mga pagsisisi at palaging tumatangging makipag-usap sa sinuman. May mga pagkakataong nakakaramdam si Dennis ng isang maliit na kurot ng awa, ngunit mabilis itong nawawala kapag naaalala niya ang mga sugat na idinulot ng kasakiman nito sa kanyang sariling pamilya. Isang umaga habang nagkakape sa kanilang maliit na balkonahe, tinanong ni Melissa ang kanyang asawa kung kaya na ba nitong patawarin ang kanyang ina. Napatingin si Dennis sa malayo sa mga nagtataasang gusali ng lungsod. Matagal siyang natahimik bago sumagot. Ipinaliwanag niya sa kanyang asawa na ang pagpapatawad ay isang mahirap at komplikadong bagay. Hindi niya alam kung darating ang araw na iyon. Ngunit ang alam niya sa ngayon, ang pagpili na lumayo at hindi na muling lumingon pa pabalik ang pinakamalaking regalo na maibibigay niya sa kanilang pamilya at sa kanyang sarili. Niyakap siya ni Melissa mula sa likuran. Ang init ng katawan nito at ang tunog ng pagtawa ng kanilang mga anak mula sa loob ng apartment ang nagsilbing musika na tuluyang nagpatahimik sa lahat ng ingay ng nakaraan. Sa wakas, nahanap na ni Dennis ang tunay na kahulugan ng tahanan. At ito ay hindi isang mansyon na yari sa marmol at ginto, kundi isang espasyo na puno ng pag-ibig at katotohanan, gaano man ito kaliit o kasimple. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng tao na ang salitang paglimot ay isang malaking kasinungalingan. May mga sugat, lalo na kung galing sa mga taong inaasahan mong magiging iyong kalasag na hindi kailanman tuluyang naghihilom. Ang mga peklat nito ay mananatili isang permanenteng paalala ng sakit at pagkakanulo. Hindi mo ito mabubura. Ngunit ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa pagtatangkang burahin ang nakaraan. Ito ay matatagpuan sa pagtanggap na ang mga peklat na iyon ay bahagi na ng iyong pagkatao. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang pag-alis ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang yakapin ang sarili mong mga sugat, dalhin ang mga ito bilang isang aral at gamitin ang mga ito bilang lakas upang maglakad papalayo at hindi na muling lumingon pa. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na pamilya ay hindi nakatali sa dugo kundi sa mga pusong pinipili kang mahalin kahit sa pinakamadilim mong sandali at doon. Sa isang maliit na apartment na puno ng ungol at iyak ng mga sanggol, natagpuan ni Dennis ang kanyang tunay na angkan. Doon sa ilalim ng isang payak na bubong, ang mga wasak na piraso ng kanyang buhay ay muling nabuo, hindi perpekto, ngunit buo.